Ayan, good evening po sa ating lahat. Am I audible? Paki-comment nga kung naririnig po si Coach ngayong gabi. Ayan, sige. Teaching approaches to social studies po ang ating atake ngayong gabi. At syempre, magsisimula tayo sa part 1. Bakit diretso sa part 2 ang atake natin tonight? Ayan, narinig ba ako? Ayan, sige. Help nyo rin ako sa pag-share ng ating live para makasama naman po ang ating mga besties. Ayan, sa loob ng ating page. Okay, before tayo magsimula, hello muna tayo sa ating mga babies. Shout out po kay Sir Bensot Luna, Ma'am Angeline Navora, Ma'am Irma Edaga, Ma'am Ann Sarabosing. Ayan, syempre, shout out po sa aking mommy. Ayan, si Ma'am Rima. Amang. Ayan, sige. Help niyo po akong i-share muna ang live natin para makita po ng ating kasama sa ating group page. And also, pakishare na rin ang link na to sa ating GC. Ayan, kung may kaibigan din po kayo na social studies major, abay, welcome din po sila sa ating live ngayong gabi. Sige, magsisimula po tayo ngayon. Okay, after 3 minutes. Ayan, so may 3 minutes pa tayo para i-comment ang ating pangalan para ma-shout out. May 3 minutes din po tayo para i-mention din po ang ating mga friends para makasama po dito sa ating live ngayong gabi. Ayan. Ayan, shout out po kay Monina Gumaga at kay Ma'am Mira Mostoles Rojo. Ayan, sige. Kung mapapansin ninyo, nasa teaching approaches to social studies na po tayo. After po ng teaching approaches po, papasok na po tayo sa research. After that, diretso, pre-board na po tayo. Magkakaroon agad tayo ng 200 items. Okay, na pre-board. Ayan, bago po tayo papasok. Okay, sa ating round 2. Ayan, na actual let high yield concepts po. Okay, so magsisimula tayo this July, maybe next week po sa ating mga high yield concept. Okay, after that, abay, final coaching po tayo agad-agad. Okay, pa-shoutout muna, Coach Uzar. Shoutout po kay Sir Naitan Dumlao Matote. Hello po sa ating lahat. Sige, okay, hindi na tayo magpapatagal pa ng gabing ito. I assume na ibigay na natin ang mga links sa ating mga kaibigan. I assume na mention na po ang ating mga friends. Ayan, hahabol na lang po ang ating mga best friends. Ayan, ipapahabol na lang po natin sila. Hindi na tayo magpapatagal pa. Proceed na po tayo sa number 1. Ano ba ang basic na dapat nating matandaan? Ayan, sa tuwing magpapalabas ako ng mga questions, sa tuwing magpapalabas ako ng katanungan, all you have to do is comment your answer. Ayan, on the comment section. At after that, i-check po natin kung alam na ng lahat. Okay, konting explanation lang. Pero kapag nakita po nating fruit salad ang atake, ano ba ibig sabihin ng fruit salad? Kapag sinabi nating fruit salad, ang ibang sagot ay letter A. Nasa letter B ang iba. Ang marami naman nila sa letter C at ang iba ay letter D. For short, halo-halo ang mga sagot. That's the time na, ayan, i-explain po natin ng bonggang-bongga ang item na yan. Ayan, so sige. I hope, okay, magpa-participate ang aking mga nakshi for tonight's video. Magsisimula na po tayo sa number 1. Which approach emphasizes students asking question
and investigating answers using evidence. A. Lecture method. B. Drill method. C. Inquiry-based approach. Or letter D. Rote memorization. Ano kayong sagot natin? Sige, sige, sige. I will give you 10 seconds to answer this one. Okay, while answering po sila sa question, okay, ano ba ang hinihingi po ng tanong na yan? Ano daw po? Okay, ang approach na nag-e-emphasize daw po na ang mga estudyante ay nagtatanong-tanong at nag-e-investigate. Malamang sa malamang, hindi natin gagawing sagot ang letter A. Kasi dyan pa lang sa sinasabi nilang lecture method, nagle-lecture, passive po. Nakikinig lang si student. Hindi siya nag-i-investigate at syempre hindi siya magtatanong kasi nga kapag lecture method, makikinig lang na parang paso ang ating mga estudyante. Next po, meron tayong drill, meron tayong inquiry, at meron tayong rote memorization. Okay? Ang next nating aalisin, syempre, ay ang letter D. Naku, sure, kapag letter D po ang iyong sagot, medyo mali po yan. Kasi kapag rote memorization, all about isip po. It means, ang lahat ng nakikita mo, ang lahat ng nababasa mo, mine-memorize mo lang. Okay, ginagamit mo lang ang iyong utak. Ayan, so it means, wala pong investigation na nangyayari. Ulitin ko, kapag letter D ang sagot mo, wala pong investigation na nangyayari. Ano bang tinatanong? Okay? Nagtatanong ka at nag-investigate ka. Yan ang ginagawa ng ating estudyante. So, meron tayong natitirang letter B at letter C. Nakita ko pa may sumagot ng letter B, may sumagot din po ng letter C. Okay, medyo okay sa drill. Okay sa drill kasi nga sumasagot ng mga tanong, nagtatanong paminsan. Pero, ang tanong sa drill ba? May investigation? May investigation ba sa drill? Wala po. Wala po. Kaya pang sagot natin ay letter C. Letter C po ang ating magiging sagot sa number 1. Very good, very good, very good po sa mga tumama. Pero, ang problema, may nakita akong sumagot ng letter A at letter D. Anong gagawin? Anong gagawin? Pukpok kayo sa number 1. Pukpok kayo sa number 1. Ayan. Number 1 pa lang, napukpok na. Ayan. Sige, sige, sige. I hope sa number 2, wala na pong magkakamali. Wala nang magkakamali. Proceed tayo sa number 2. What is the main feature of the project-based learning approach in social studies? Letter A, individual tests. Letter B, collaborative real-world task. Letter C, memorizing historical dates. Letter D, watching documentaries. Ayan. Shout out po kay Sir Edward John Sol Latina. Miss you, Coach. Oath-taking ko na to sa 27 sa... Ay, very good, very good, very good. Congratulations po, sir. Ayan, yan po si Sir Edward ay isa po sa mga best UAP ko nung last season. Ayan, at syempre, nakapas na po sila. Ayan, at may mataas na rating yan silang lahat. Syempre, mga anakshi ko yan, dapat mataas ang rating. At this season, I hope maraming magtatap na soksay, kagaya ng last season. Ayan. Sino kaya mga next top notcher sa ating viewers? Ayan. Okay, proceed tayo. Going back, babalik tayo sa number 2. What is the main feature of the project-based learning approach in social studies? Is it individual tests? Is it collaborative or real-world tasks? Is it memorizing historical dates or watching documentaries? Okay, kapag project-based kasi, mas maganda na, okay, go tayo sa sagot na kung saan mas maraming senses ang nagagawa. Okay? So kapag individual test, medyo okay, medyo hindi siya nakaka-apply ng marami. Mag-memorize lang, medyo utak lang to. Ayan, mali. At yan, syempre, between letter B at letter D, ano kaya magandang sagot dyan? Watching documentaries or collaborative at real-world tasks.
Ayan, very good, very good, very good po. Mukhang walang nagkamali. Walang nagkamali sa letter B. Sabi ko na nga ba? Yes po, ang ating goal po, actually, tandaan nyo na po to, tandaan nyo na po to. Ang ating goal po sa Social Studies Majorship, okay, na test paper, kapag teaching, okay, approach to social studies, dapat perfect tayo dyan. Kasi nga, naniniwala si Coach Uzair, ayan, na parang bonus po kapag teaching approach to social studies. Okay? Kaya swerte po tayong social studies major dahil may teaching approaches tayo kasi para siyang Prof. Ed. Pero ang mga tanungan dito, masyadong Latina po. Bakit masyadong Latina? Kasi madali lang sagutan lahat. Promise po. Okay? As long as sa mga choices, pipilian mo lang yung pang real world, yung atake. Okay? Madaming senses ang nagagamit. Focus sa student. Okay? Focus sa student. Okay? At syempre, okay, postmodernist ang approach. Hindi po antiquated sa lecture mode lang. So, dapat kapag nagsasagot tayo ng mga questions na related sa ganitong mga concept or related sa subject na teaching approaches to social studies, dapat po ang ating focus sa pagsasagot ay nakafocus po sa heart ng mga learners. Ayan, kaya go tayo kapag teaching approaches, dapat ma-perfect natin yan. So far, number 2 pa lang tayo. Proceed tayo sa number 3. Which approach integrates content from multiple disciplines to examine a theme? A. Disciplinary approach. B. Textbook-centered approach. C. Interdisciplinary approach. Or letter D. Skill-based approach. Ayan, ang easy. Ang easy. Coach, nakailan na lumabas sa board exam? Sure, ang question na yan alone, more than 5 na po yan lumabas sa board exam. Kaya go na, sagutan nyo na yan. Feeling nyo actual question yan. Feeling nyo yan, lalabas pa rin yan sa inyong board exam. Ganun po ang inyong answeran ngayong gabi. Okay, kapag example lalabas ito sa board exam, ano ang isasagot ninyo? Alin daw po? Okay? Alin daw po ang approach na nag-integrate daw po ng content? Okay, from multiple discipline to examine natin. Example. Okay, bibigyan ako ng example. Nagtuturo ako ng physics. At dahil po physics ang aking tinuturuan, okay, pumapasok ako sa science. Pumapasok ako sa math. Okay, at may integration konti ng, syempre, ang mode of teaching ko English. Okay, English, science, math. Ano daw po ang tawag dyan? A. Disciplinary approach. B. Textbook-centered approach. C. Interdisciplinary approach. Or letter D. Skill-based approach. Ay na, malamang sa malamang, hindi natin gagawin sagot ang letter D. Kasi nga skill-based. Wala naman pong sinabing na. Wala namang sinabi sa question na tatumbling ka dyan. Okay? Wala naman sinabi dyan na magka-Carlos Yulo ka. Wala po. Kaya X po ang skill-based approach. Ang hinahanap natin, multiple discipline. Next po tayo, textbook-centered approach. Sure ka ba dyan? Textbook, maglilibro-libro tayo tapos hanap ng multiple discipline. Walang ganon. Kaya ligwak po si letter D. Ligwak din po si letter B. Kaya between letter A at letter C, ano kaya ang pipiliin natin? Disciplinary approach ba? Or interdisciplinary approach? Ayan, check natin ang comment section. Check natin. Perfect. Ayan. At ang sigaw po ng taong bayan ay letter C. Ayan, ang sigaw ng bayan ay letter C. Tumpak po. Ay, may nagkamali letter A, pero go lang. Marami pa rin naman ang nagtama. Okay, ang naging tama. Okay, interdisciplinary approach po. Kasi kapag sinasabi nating interdisciplinary approach, ano bang ibig sabihin nito? Ayan, sa isang ginagawa mo pong theme, sa isang ginagawa mong topic, subject, gumagamit ka ng maraming discipline. Example, ganang sinabi kanina, nagtuturo ako ng physics. Pero
Well, nagaturo ako ng physics. Ang mode of teaching ko, English. Okay? Ang aking example, ang aking ginawa dyan sa topic na yan, medyo related sa science. Pero on the other hand, gumamit ako ng matematika. Okay? Multidisciplinary siya. Ayan, yan po ang pino-point out sa number 3. I hope na gets na po natin yan. I hope na gets na natin yan. Masyadong slaying. Masyadong easy. Masyadong easy. Dadagdagan natin ang ating pagsagot. Oplan 100% sa teaching approaches. Pasok tayo sa number 4. What is the primary goal of the values clarification approach? Ayan. A. Promoting factual recall. Letter B. Encouraging civic duty through memorization. Letter C. Helping students reflect and develop their personal values. Or letter D. Learning historical dates. Ayan. I will give you 10 seconds to answer this one. Ang values clarification, lumabas na po ba? Yes po. Yes po, lumabas na po yan siya 2022, 2023. Ayan, malay natin, mag-manifest lalabas yan sa 2025. Easy lang naman po. Easy lang naman po yan. Values clarification, from the word itself, values po. May kinalaman po sa ating attitude. Yes po. Values. Okay, andyan na nga yung sagot. Values. Hanapin mo na lang ang medyo malapit dyan. Values, attitude. Okay, promoting factual recall. Ano bang ibig sabihin yan? Okay, nagme-memorize ka. Okay, binabalikan mo kung ano yung natatandaan mo. Nagre-recall ka. May values clarification ba dyan, Cher? Wala po. Wala po. Kaya hindi po magiging sagot si letter A. Letter B, encouraging civic duty through memorization. Kanina, tinatandaan mo lang kung ano yung nasa isip mo. Ngayon, nagme-memorize ka. May values ba dyan? Wala rin po. Ayan, sige, sige. So, dito tayo sa letter C at letter D. Okay? Diyan sa learning historical date, pareho lang. Nagme-memorize ka lang. Kaya ang ating magiging sagot is very good po. Very good po tayo. Letter C. Ayan. I hope tumama ang lahat. Proceed po tayo sa number 5. Alam nyo ba ang chismis? Ang chismis natin, 50 items tayo tonight. Ayan. 50 items po tayo tonight. Ayan. Dahil po, 2 session po agad ang ating i-cover. Ayan. Sige. After this po, diretso. Okay, after this, isesend ko na po agad ang file na to sa ating group chat para hindi na kayo mahilo. Okay, after lang po ng live natin, isesend ko na po agad 100%. 2025 passer here from Ma'am Cherry Tabola. Sa lahat, good evening. Makinig kayo ng mabuti kay Sir ha para makapasa si Sir. Magaling si Sir. Ay, binola na naman po ako. Binola na naman po ako ng aking mga previous na anak. Ayan, congratulations po Ma'am Cherry Tabola. Ayan, very good po sa ating lahat. At syempre, ayan, tama na ang kalokohan. Tama na ang ating bolahan. Proceed na po tayo sa number 5. Which teaching method is most aligned with experiential learning in social studies? It means, okay, nafe-feel mo siya, na-i-experience mo siya, okay, sumasama ang lahat ng senses mo. Okay. So, anong mangyayari? Okay, pipili tayo ng medyo, okay, nagpa-participate ang lahat ng yes, senses mo. Ayan. So, check natin. Copying from the board. So, nagakopya ka lang. Anong senses ang nakuha mo? Anong katawan mo ang nagamit mo? More likely dito lang. Okay, X agad si letter D. Pop quizzes. Nakikinig ka sa tanong, ginagamit mo ang utak mo kung ano yung letter. Sa tamang sagot, yun lang isusulat mo. So, more likely, konti din ang gumagalaw. Kaya, ayan. Wala na po si letter C, wala na po si letter D. So, meron tayong letter A at letter B. Saan po dyan ang gumagalaw lahat? Is it letter A or letter B? Yes. Very good po. Field trips and
simulation. Experiential learning, kasi nga, well, nag-field trip kayo, na-experience mo ang lahat. Na-experience mo ang lahat. Or simulation, parang, example ng simulation, kunwari, nasa loob kayo ng airplane. Anong gagawin kapag nasa airplane? Okay, parang acting-acting. So, na-experience mo ang lahat-lahat. Kaya ang sagot natin ay letter A. Ayan, number 6 po. Which approach uses role play and simulation to deepen understanding of social dynamics? Ayan. Yan po, actual question po yan. Kaya sinasabi ko po sa inyo na kapag teaching approaches po to social studies, ay nako, maniwala na po kayo sa akin, bonus po yan ng mga social studies major. Kaya nung pumasok po ako sa loob ng board exam, sa loob ng aking precinct, okay, sa board exam ko po dati, panalangin ko po that time, sana marami ang Prof. Ed related question sa aming majorship. Kasi nga, tumutulong talaga siya. Number 2, ang second na panalangin ko, sabi ko, sana marami po ang research-related questions. Kasi naniniwala po talaga ako kapag teaching approaches, kapag research po, madali lang siya sagutan. Yes po. Ang research po, isa po yan sa mga pinaka-easing tanong sa board exam. Yun ay kung alam mo yung basics. Kasi kapag alam mo na po yung basics sa research po, kahit na babalik ta rin yan, magigets mo yan. Don't worry po. Okay, don't worry. Saturday po, research po tayo. Kaya huwag nyo kong iwan sa Saturday dahil ibibigay ko sa inyo ang lahat ng aking nalalaman na kung ano ang lumalabas sa board exam, ibibigay ko po yan lahat pagdating sa research. Ayan, kaya see you po sa Saturday. Huwag kayong mag-alala. Ang goal ko po sa lahat ng estudyante ko, sa lahat ng students ko po online, nationwide or international pa yan, ang mindset kapag research, kapag teaching approaches to social studies, easy lang siya. 100% po dapat ang ating, yes po, 100% po ang ating magiging rate sa dalawang subject na iyan. Huwag kayo mag-alala, andito po ako, gagabayan ko kayo kasi nga ang ating live every night po yan siya. Okay? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. O, di ba? Ang dami. So, proceed na tayo dito sa number 6 para hindi masayang ang ating oras. Which approach? Oh, I'm so sorry. Ayan, sige. Okay? Which approach uses role play and simulations to deepen understanding of social dynamics? Is it drill and practice? Is it simulation approach? Is it textbook method? Or is it flipped classroom? Ang una nating keyword na titingnan, role play and simulation. So, hindi magiging sagot si letter C. Hindi rin magiging sagot si flip classroom. Kasi kapag flip classroom, ayan, malayong-malayo ang point niya dyan sa number 6. Kaya between A at letter B po, between A at letter B, Diyos ko po, ang sagot ninyo ay dapat letter B. Okay? Role play and simulation to deepen. Okay? Understanding. Simulation approach po pa rin. Simulation approach pa rin po. Okay? Hindi po drill and practice. Yes. Next tayo. Number 7. Which teaching strategy emphasizes discussion and argumentation about societal issues? Okay, I will give you 10 seconds to answer that one. Which teaching strategy emphasizes discussion and argumentation about societal issues? Is it lecture, debate, flashcard, dictation? Okay, I will give you 10 seconds to answer this one. Sa lahat ng bagay na inulat ng tadhana, ikaw ay
Wait lang ha. Ayan, sige. Nag-reply lang po ang beshi natin. Okay, nag-reply lang ako sa chismosa kung nagko-call kahit nagla-live ako. Okay, sige. Which teaching strategy emphasizes discussion and argumentation about societal issues? Is it lecture, debate method, flashcard, or dictation? Okay, kapag sinabi nating dictation, ayan, this refers to the listening and writing skills. Okay, often ginagamit yan sa classroom. Okay, yung mga teacher mong medyo malakas ang trip, ayan, na hindi gumawa ng visual aid, kaya babasa na lang ng book, tapos sabi niya, okay, write this one. Ganon. Okay, write this one, everyone. Ito ay tumutukol sa mga, yes po, that's dictation. Ayan. So next po tayo. Okay, discussion and argumentation. Syempre, hindi rin natin gagawin si flashcard. Hindi natin gagawin sagot si flashcard kasi when say flashcard, okay, tool po to, memorization tool used for rote learning. Okay, ginagamit natin ng flashcard. Ayan, may tanong po talaga about flashcard. Okay, ang lumalabas po, this refers to a memorization tool used for rote learning. Okay? Yun po yung tanong sa board exam. Siyempre, ang isasagot natin flashcard. Pero dito, okay, sa tanong na to, hindi siya ang sagot, malamang sa malamang. At between lecture and debate method, masyadong halata naman siguro, di ba? Nag-discuss ka eh. Hindi ka lang basta nakikinig. Kasi nga, nakikipag-argue ka rin. Kaya ang sagot natin is debate method. Ayan. Very good, very good, very good po. Sa mga tama ang sagot, proceed po tayo sa next item, number 8. What does the constructivist approach focus on in social studies teaching? A. Passive learning. B. Building knowledge through active participation. Letter C. Memorizing textbook facts. Or letter D. Copying definitions. Okay? Before natin sagutan yan, dapat alam nyo po kung anong ibig sabihin ng constructivist. Ano ba yung ibig sabihin ng constructivist? Okay, dahil yan po ang hinahanap, constructivist. Ayan. Medyo gumagaling ng aking mga nakshi. Proud ako. Ayan, nakaka-proud talaga silang lahat. When we say constructivism po or constructivist approach, this refers to a learning theory po that suggests individuals build their own understanding and knowledge, okay, of the world rather than being passive in receiving information. So, ibig sabihin yan, kapag ikaw ang teacher at gumagamit ka ng constructivist theory, ito daw po yung paglelet sa mga bata, ayan na, matutunan po ang isang gawain, matutunan po yung isang topic, ayan, nang sila lang mag-isa, at syempre po, naka-anchor dapat yan, sa kanilang experiences. Okay, nagets po ba? Yes po. Kasi nga, ang existing knowledge ng bata, ang kanyang karanasan at ang kanyang paniniwala ay nakakatulong po para ma-build ang knowledge na yan. So, papasok tayo dito. What does constructivist approach? Ayan, ang connection between the past experience ng bata to the new learning na matutunan niya ngayon. Paano daw po yan, yung approach na yan, focus sa ating social studies teaching. Okay? A, passive learning. Kaya sinabi ko na nga, di ba? Ano bang sabi natin? Kailangan si bata, nakikisama siya kasi nga may part ang kanyang experiences sa
okay, pag-aaralan niya. So it means hindi po passive ang ating mga anak, hindi po passive ang mga estudyante, hindi po magiging sagot si letter A. Okay? Between letter B, letter C at letter D, syempre mas malala na po yung letter C at letter D kasi nag-memorize ka lang yung isa po nag-copy ka lang ng definition. Kaya ang magiging sagot natin is letter B po, ate. Ayan, very good po. Letter B po ang ating sagot. Very good. Building knowledge through active participation. Kasi nga through that, ayan, nagpa-participate sila. Okay? Nagiging indulge sila sa lesson, nagiging connected sila sa topic na iyong tinuturo. At the same time po, nag-build na sila ng sarili nilang idea, concept, okay, based sa karanasan na meron po sila. Okay. Very good po tayo. Proceed po tayo sa number 9. Number 9, which of the following is an advantage of using a thematic approach in social studies? Ano ba yung thematic approach in social studies? At anong advantage niya? A, it limits content to one subject. Letter B, it isolates concepts. Letter C, it helps connect ideas across different subjects. Or letter D, it discourages students creativity. Ano pong magiging sagot natin dyan? I will give you, okay, 10 seconds to answer this one. Ayan. Okay, may sumasagot na. May sumasagot na. Very good po. Okay, which of the following is an advantage of using a thematic approach in social studies? Ano daw po ang magiging sagot natin dyan? Okay, it discourages students' creativity. It helps connect ideas across different subjects. Letter B, it isolates concepts. Letter A, it limits content to one subject. Ang una nating aalisin ay, syempre, letter B. It isolates concepts. Ayan. Ano ba po ang ibig sabihin ng thematic approach? Okay, before tayo papasok sa tamang sagot. Kapag sinabi po natin na thematic approach, this refers to an educational method where learning experiences are organized around a central theme or topic. Ibig sabihin, okay, instead na ang pagtuturo mo ay naka-isolate, okay, ang thematic approach po, ayan, nag-connect po ng content areas to a unifying theme para mas maging relevant po at meaningful ito sa mga students. Okay? Para mas lalong maintindihan po natin, okay, naririnig ako? Yes, very good. Very good. Kapag sinabi natin thematic approach, hello? Naririnig ako? Hindi daw ako naririnig. Naririnig ako. Wait lang, inaayos ko ang aking wifi. Ayan. Yes po, letter C po. Letter C po ang sagot. Letter C po ang sagot, mga sure. Naririnig ako. Ay, naririnig daw pala. Na-stress ako sa inyo. Okay, ulitin ko po, kapag sinabi nating thematic approach po,
This refers to an instructional method of teaching where the children work within a specific team. Pero, naga-integrate sila, okay, a range of subject together so that they can link their learning across the subject and build a greater depth of understanding. Sa madaling sabi, nag-integrate po ito ng various subject po kahit na, okay, organize ito sa isang central theme or topic lamang. Okay, kaya hindi natin magiging sagot ang letter B. Hindi magiging sagot si letter A kasi nag-limit ka lang at hindi sinabi yung integration at marami pang iba. At syempre, hindi magiging sagot si letter D. Ang last sagot natin is letter C po, ate. Ayan. Number 10 po tayo. Which of these best defines the chronological approach? Ano bang ibig sabihin ng chronological approach? Bakit natin yan kailangan? Ayan, kung mapapansin ninyo, ang ating mga katanungan, okay, is masyadong binasic lang po muna. Kasi nga, okay, sa middle na po ng July, after ng ating 200 items test, ayan, doon na po tayo papasok sa mga high yield question at kinakailangan nyo po ang mga basic na understanding, okay, mula sa ating session 1 hanggang sa session 13, which is ngayon. Ang lahat ng ibinigay ko sa inyo, mga basic learning po yan. Meron na tayong 13 sessions. May absent akong isang session sa economics, pero babawiin natin yan. Okay? Tandaan nyo po lahat. Ulitin ko, tandaan nyo po lahat. Okay? Kailangan nyo po yang i-watch lahat. Dahil po kailangan nyo yan kapag papasok na po tayo sa ating final coaching proper, which is meron din tayong 10 sessions for that. Ayan, yes. Marami pong pagkakasunod-sunod. Yes, ang session 1 at session 2, Philippine History. Session 3 at session 4 po, Asian at World History. Session 5, Geography. Session 6 din Geography. 7 and 8, if I'm not mistaken, law, sociocultural anthropology, 9 and 10, law and politics, 11, economics, 12, utang, 13 po ngayon. Okay, 13 ngayon. Okay, so focus muna tayo dito sa 13. After this, balikan nyo po ang lahat ng ating session. Okay, kung hindi po kayo nakasama sa aming private page na kung saan uploaded ang lahat, just message me po. Just message me po para mapasama po kayo sa aming team. Okay, at doon nyo po i-watch ang lahat ng ating live sessions. More or less, more than 500 na po yun na mga katanungan. Ayan, syempre dadagdagan pa natin ng additional 1,000 question. Ayan, at papasok po tayo sa final coaching na kung saan bugbugan tayo sa lesson dahil 16 hours po ang ating final coaching. Okay, pasok mo natin sa number 10 para hindi tayo mahirapan. Which of these best defines the chronological approach? Teaching topics in random order. Letter B, arranging content based on student interest. Letter C, presenting historical events in order. Okay, in the order they occur, or focusing only on geography. Okay, chronological. Ano bang ibig sabihin ng chrono? Time. Time. Sa apat na yan, ano po ang may kinalaman sa time? Kapag ang sagot mo geography, hindi po yan, ate. Hindi po letter B ang magiging sagot. Letter A, letter B, or letter C? Random order, wala namang chronological tapos random. Kasi ibig sabihin ng chronological po, pagkakasunod-sunod. At syempre, doon po sa term na pagkakasunod-sunod po, ang ating kasagutan ay letter C po, ate. Very good po, letter C po ang ating sagot. Very good, very good. Mukhang konti lang naman po ang nagkamali. Ang lahat po ay tumama. Very good, very good, very good po sa ating lahat. Number 11 po tayo. What does the problem-solving approach in social studies encourage? A, passive absorption of information. Letter B, finding solution through critical thinking.
Letter C, memorization of vocabularies. Or letter D, avoiding controversial issues. Ayan, sabi ko nga sa inyo, kapag okay, teaching approaches to social studies, magiging perfect po tayo. Yes, yan ang ating goal. Magiging perfect sa yes, yes. Very good, very good, very good. What does the problem-solving approach in social studies encourage? Siyempre, okay, masyadong abnormal ka naman po kapag ang sagot mo is nag-a-avoid ng controversial issues. Hindi po yan encouraging. Okay, may nakita kong sumagot ng letter D. Okay, lapit po ang iyong noo. Ayan, mali po ang iyong sagot, madam. Deserve mong mapukpok sa iyong noo. Okay, letter A, letter B, at letter C, mga madam. Okay, problem-solving approach po. Passive absorption of information. Hindi rin po. Hindi rin po. So, meron tayong letter A. Ay, may sumagot ng letter A. Lapit-lapit mo po. Nagsisimula sa letter A, letter R ang kanyang pangalan. Ilapit mo yung mukha. Ayan, pukpukin na natin. Okay? Hindi po, kasi naga-problem solving, bakit ka magpa-passively absorb the information? Hindi tayo mag-absorb ng information na passive lamang. Kailangan, okay, nagtithink tayo ng to the highest exponent. Ayan, at hindi ka lang memorize. Sabi niya, ay mali. Yes po, pupukpukin kita dahil nagkamali ka. Okay lang yan, madam. Okay lang yan, madam. Ayan, sige. Sige. Letter B po ang ating sagot. Letter B po ang ating sagot, mga auntie ko. Yes, mabait ako ngayon. Hindi pa ako ng uppercut kasi masyadong easy pa po ang ating mga katanungan. Pero kapag nakita ko po, okay? Kapag nakita ko po, ayan na medyo marami nagkakamali, tataas ang DP ko, dyan na po re-resback si Manny Pacquiao for you. Ayan, sa mga hindi ko po anak, ayan, sa aking mga previous live po, nanununtok po talaga ako on live. Okay, number 12 tayo. Okay? Number 12 tayo. Which approach is most effective for teaching math skills? A, storytelling. B, lecture method. C, experiential or geospatial learning. Or letter D, rote memory. Okay, ano daw po ang maganda sa teaching math skills? May sumagot ng letter B. Okay? Sige. May sumagot ng letter C. Letter C at letter B po. Ag nagre-reyna-reynahan. I-ready ko na pala ang gamot, sir. Yes. Oy, alam niyo ba, nagkasakit ako, nagmanifest ang mga pinagsasabi niyo sa akin na may lagnat ako, binibigyan niyo ako ng mga gamot. Siguro mga evil eye kayo, yung iba kayo dyan, evil eye kayo. Ayoko na. Sige. Number 12, which approach is most effective for teaching math skills? Storytelling, lecture method, experiential ba yan, or rote memory? Kumbaga kayo ang teacher. Okay, tapos nagtuturo po kayo sa para matandaan po nila yung math skills. Magkaroon po sila ng math skills. Okay, ano po ang method na gagawin nyo? Mag-storytell ba kayo? Okay. Lecture method ba kayo? Geospatial ba? Or rote memory? Yes po. Ano ang una nating aalisin? Very good sa nag-comment. Ang una nating aalisin ay rote memory. Hindi po natin dapat i-memorize lang kasi nasa mababang level po yan ng learning kapag i-memorize mo lang ang mga bagay-bagay. Yes po. Okay, storytelling, letter B at letter C na lang po. A, B, or C. Okay? Next po nating aalisin, syempre, rote memory, may kinalaman yung sa lecture method. Okay, kaya sa kung sino ka mang demonyo ka, nakita ko ang sagot mo letter B, ayan, hindi kita susuntukin kasi mataas ang aking dugo kapag nagsusuntok. Ganito na lang po ang mangyayari sa iyo. Ayan, ba't ka nag letter B? Hindi po.
Okay? Hindi po ate at hindi rin po letter B at letter D ang sagot natin. Ang sagot po ay between letter A at letter C. Pero syempre, math skills po yan ha. Okay? Kagalingan, skills po sa mapa. At syempre, wala naman sigurong mga abnormal no? Ayan, na ang gagamitin storytelling para sa math skills. Kapag letter A ang sagot mo, Diyos ko po. Ayan, mag-storytelling ka para magturo ng math skills sa mga college student. Ay, ganito ba? So, kailangan kapag nakaano tayo ng mapa, ang gagawin natin is ganyan. Ganon po ba? Storytelling po ang gagawin niya. Hindi po, ate. Wag po tayo mag-letter A. Masyadong awkward naman kapag iyan ang inyong kasagutan. Ayan. At dahil may nakita po akong sumagot ng letter A, pakilapit po ng iyong noo. Naiinis ako sa'yo. Bakit letter A ang sagot mo? Okay? Bakit ka mag-letter A sa mga tanungan na ganyan? Hindi po, ate. Hindi po. Letter C po ang ating sagot kasi po, experiential geospatial learning po. Kasi nga, para mas lalong magets po ng mga tao, mas maganda po na gagawin mo po, okay, gagamitin mo po ang lahat ng iyong katawan. Okay? Experiential learning po talaga siya. At syempre, tip na po ito sa board exam, kapag gumagamit na po si board exam ng open and close parenthesis, may pa slash na po siyang nalalaman. Ayan, yan na po ang tamang sagot. Pero syempre, huwag kayong kumapit dyan. Malay ko ba, makikita nyo lang may open and close parenthesis, hindi nyo nababasa, na-answeran nyo. Tapos kung nagkamali, babagsak kayo, akong sisisihin ninyo. Ay, aba naman, huwag kayong ganyan. Tanggalin nyo na lang, tanggapin nyo na lang, ayan. Ay, tandaan nyo na lang, kapag hindi nyo na alam ang sagot, punta na kayo sa open and close parenthesis. Secret lang natin yan. Ayan, sige. Proceed po tayo sa number 13. Okay. What if si Sir face-to-face tapos magkamali ka? Yes po, kapag face-to-face tapos magkamali ka, ire-wrestling talaga kita ng ganyan. Hindi po. May face-to-face students po ako. Huwag kayong mag-alala. May mga anak po akong tinetrain face-to-face. Hindi ko naman po sila sinasapak. Ayan. Siguro ini-imagine ko lang sila na sinasapak ko sila. Pero nakasmile pa rin ako. Ganyan. Ayan, demonyo tayo eh. So, dinidemonyo ko lang sila mentally. Hindi ko sila sinasapak physically. Kasi mababiolate po natin ang batas at ako'y makukulong. Hindi po ako si Tera ha. Hindi ako si Tera pwedeng mag-evictus. Kaya mabait tayong tao face-to-face. Number 13, the flipped classroom model in social studies involve A, students watching videos or materials at home or doing activities in class. Letter B, reading the textbook silently in class. Letter C, taking quiz before lesson. Okay, or letter D, teachers assigning homework only. Ayan. Yes po, mag-split po ako Ma'am Janet kapag may magkakamali pa po sa mga tamang sa mga easing question. A kasi mahaba. Hi! Hindi dahil binibigyan ko kayo ng mga kalokohan ay gagamitin nyo yan sa aking session. Ma'am Angeline, bakit mo pinili ang letter A kasi mahaba? Dapat pipiliin mong letter A kasi yan ang tinitibok ng puso mo. Na-stress ka sa'yo. Okay? The flipped classroom model in social studies. Flip kasi. Okay? Naka-flip daw. Okay? Very good po. Okay? Sa bahay po, ginagawa nyo po yung learning. Okay? Parang doon nyo po, yung ginagawa mo sa school ay ginagawa mo sa bahay. Tapos yung mga activities, yan na lamang po yung ginagawa mo sa school. Ganon po yung flip classroom. Ayan. Very good po tayo. Ayan. At very good po. Tama po ang lahat. Number 14 po tayo. Which approach aims to develop responsible citizens through active participation? Ayan, sige. Palitan ko lang ang aking position kasi nga naglobat ng aking buhay. Okay, nalobat tayo, kaya papalitan. So answer lang po kayo. Nag-evacuate pa ako dito malapit sa pagcha-chargeran.
Ayan, naka-evacuate na po ang ate ninyo at naka-charge na po siya. Okay, ang ating madam. Okay, which approach aims to develop responsible citizens through active participation? A, behavioral approach. B, civic education approach. C, traditional approach. Or letter D, academic only approach. Ayan, medyo easy po, Ayan. May sugot ng mali. May sumagot ng mali. Sige. Ready na po ang ating pahanap tayo ng pamukpok. Since wala tayong pamukpok, ano kayong magandang pamukpok dito? Eto, may pamukpok na tayo. Which responsible aims to develop citizen? Ang una nating aalisin dyan is academic-only method. I'm happy, ayan, kasi wala naman pong sumagot ng academic-only method. Ang next nating aalisin, ayan, traditional approach. Okay, so very good po. Letter A at letter B po ang matitira. Okay, letter A at letter B po ang matitira. Pero ano bang keyword natin dyan? Responsible citizen through active participation. Siyempre, ang ituturo mo, civic education. Civic po, hindi po behavioral approach. Kapag behavioral approach lang po ang ituturo mo sa kanya, parang this and that lang po. Yan. Okay, about sa attitude niya lang. Pero kapag civic education, para sa lahat. Bakit kayo nag-letter A? Diyos ko po, ang dami ng nag-letter A. Na-stress ako. Ay, letter B po, civic education. Naku po, na-stress ako. Civic education approach po ang ating isasagot, mga chair. Yes po. Yes po. Kasi kapag sinabi nating civic education approach po, okay, ang aim po ng approach na yan, ine-equip po ang bawat bata, ine-equip po ang bawat tao, okay, with knowledge at skills po para maging responsableng citizen. Kaya ang sagot natin, letter B, hindi lang po basta-basta behavioral. Okay? Ang daming sumagot ng letter A. Yan. Okay. I hope po wala na pong magkakamali sa number, sa next na number kasi easy lang siya. Using biographies to teach historical events is an example of which method? A, data-driven method. B, storytelling. B, storytelling. C, abstract reasoning. Or letter D, inquiry approach. Ayan, I will give you 10 seconds to answer this one. Eki. Ano daw po ang ginamit? Biographies. Anong method daw po ang ginamit niya? Gumamit siya ng biography. Lagot kayo sa akin ngayon. Okay, sige. Kahintayin natin yung ibang mga sagot. Ayan, mukhang may mabubukulan na naman. Diyos ko po, madami. Ayan, sige. Using biographies to teach historical event is an example of which method? Wait, sure, lumabas na po ito 2 times na po. Okay? Data-driven method, storytelling or narrative method, abstract reasoning or inquiry. Unang-una sa lahat, hindi po. Ay, nako. Stress ako. Okay? Hindi po magiging sagot si letter C, which is I'm proud. Walang may sumagot ng letter C. Bakit kayo sumagot ng letter C? Walang dapat sasagot ng letter C. Bakit? May abstract ba dyan? Wala po. Sinabi na po talaga, biographies ang ginamit.
Okay, kaya hindi na po siya abstract. Kasi kapag sinabi na abstract, hindi natin magets. Okay, masyadong malalim. Okay? So, hindi po abstract, mga ate. Inquiry method, data-driven, storytelling, anong sagot nyo? A, B. May sumagot ng letter D, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B. Ang next nating aalisin po, letter D, inquiry po. Kapag ang sagot mo, inquiry, may biographies, wala na pong tanong, question and answer portion. O, wala pong inquiry method sa tanong na number 15. Kaya huwag kayong magsagot ng number ng letter D. Kaya between letter A at letter B po ang ating sagot. At yan po ang maraming sumagot. Maraming sumagot ng letter B, maraming sumagot ng letter A. Pero, ayan, ang good news ko po, kapag letter A ang iyong sagot, mali ka po, mali ka. Mali ka po. Kasi kapag data-driven method, statistics yan. Statistics po kapag data-driven. Kasi, okay, focus yan sa charts, empirical analysis, na hindi po yan personal stories eh. Pero, okay, kapag narrative method po, katulad ng mga ginagawa ni Rizal and everything, okay, storytelling po ang nangyayari. Kaya ang biography, pasok siya sa narrative po. Kaya ang sagot natin is letter B. Ang mga sumagot ng letter A, stress. Yan. Daming pukpak? Yes. Proceed po tayo sa number 16. Which approach uses technology tools like GIS or visual tours to enhance social studies learning? A. Chalk and talk. B. Digital learning approach. C. Recitation method. Or letter D. Copybook approach. Sir, masisira laptop nyo po sa kakapalo. Don't worry, madam. Ginagawa ko na po ito multiple times. Nasusuntok na papalo ko na po sila, na uppercut ko na po sila. Pero stay strong po kami ng laptop ko. Hindi siya nasisira. Ano po siya? Made in diamond. Huh? Hindi po. Actually, madami na siyang pasa. Ayan. Kung tao pa to, nilayasan na ako. Which approach uses technology tools like GIS or virtual tools to enhance social studies learning? Okay, dyan pa lang, parang may sagot na tayo eh. Okay. Ayan. Pukpukin mo sila, coach, para mas tatatak sa kanila, para maging LPT na din sila. Ayan, from Macy Serrano, LPT. Congratulations po, Ma'am Macy. At yes po, pupukpukin natin sila hanggang sa, okay, makakalimutan po nila ang kanilang pangalan. Okay, which approach uses technology tools like GIS to enhance social studies learning? Okay, Chalk and talk, may technology tools ba dyan? Recitation method, copybook approach, meron ba? Kaya ang sagot natin agad-agad ay letter B. Letter B po ang ating sagot. Very good, very good, very good. Number 17, a teacher guiding students to research and create presentation about local issues is using A. Drill method. B. Community-based approach. C. Dictation method. Or letter D. Lecture-only strategy. Ano kayong sagot nyo dyan? Ayan. Very good, very good. A teacher guiding student to research and create presentation. Okay, ang sagot po ng buong angkan, okay, ng ating live po ay letter B. Community-based
approach. And yes, 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 yes. Letter B po ang ating kasagutan. No more explanation. Ilock nyo na yan. Itago na ang mga susi dahil yan na po ang tamang sagot. Actual let question ba yan? Yes po, actual let po yan. Kaya wag nyo na pong kakalimutan ang inyong sagot. Number 18, which teaching strategy focuses on addressing controversial and current issues in society? A, safe topic approach. B, issue-centered approach. C, copying historical facts. Or letter D, silent reading. Okay. Ayan, number 18 na tayo. Which teaching strategy focuses on addressing controversial and current issues in society? Safe topic approach, issue-centered approach, copying historical facts, or silent reading? Siyempre, okay, controversial na gani. So it means, centered lang tayo sa issues. Okay, letter B pa rin ang sagot natin. Issue-centered approach. Dahil po, okay, silent reading, copying, hindi po yan ang kasagutan. Okay, dito po tayo papasok. In backward design, a teacher first identifies A, the textbook chapters, B, the standards, C, the assessment goals and learning outcomes, or letter D, the seating arrangement. Ano po ang ating kasagutan? Backward design, mga ate. Kapag ang sagot mo ay seating arrangement, ay nako, mag-i-split talaga ako sa screen ba? Ano bang ibig sabihin ng backward design, mga sir? Ito po ay isang planning approach na kung saan ang teacher magsisimula po sa end. Okay? Magsisimula po siya with end in mind. So it means, ayan, ang una niyang gagawin po, ayan, syempre is i-identify niya kung ano yung desired result niya. Okay, kaya ang sagot natin is letter C, the assessment goals and learning outcome po. Letter C po ang magiging sagot. Okay, letter C po ang magiging sagot. Yes, very good naman. Okay, walang sumagot ng hindi letter C. Okay, walang sumagot ng hindi letter C. Ay, buti naman. Okay, pinatakas nyo pa ako sa aking sinabing mag-i-split ako. Okay, yes po, letter C po, backward design. Okay, sige, number 20. Which of the following is a learner-centered approach in social studies? Learner-centered po. Reciting definition, repeating after the teacher. Ay, Diyos ko po. Letter C, cooperative learning in group activities, or watching a lecture. Ano daw po ang pinakamaganda dyan sa number 20? Alam ko, medyo nakakahilo siya, pero once makita nyo na po yung isang letter lang po, isang letter, isang word lang po, alam nyo na po ang sagot. May sumagot ng letter A. May sumagot ng letter C. Maraming sumagot ng letter C, pero may sumagot ng letter A. Diyos ko po. Okay, watching a lecture po, hindi po yan learner-centered. Kasi nga, okay,
Passive po yan, nag-watch lang sila ng lecture, nakatingin lang ganyan. Wala pong additional na ginawa. Okay? Next po, ayan, repeating after the teacher. More likely, ang ginagawa nila, okay, sumusunod lang po sila. Nag-repeat lang sila. Walang nangyayari. Walang nangyayari. Okay? Nakikinig pa rin sila. Okay? Sunod-sunod lang sila sa kanilang teacher. So, hindi pa rin yan learner-centered. Reciting definition, cooperative learning. Saan kaya sa dalawa ang medyo focus na talaga sa mga bata? Yes po, focus po sa bata ang cooperative learning in group activity. Yes po, kasi nga by group na sila ang gumagawa, okay, nakikita nila kung saan sila malakas, saan sila mahina, saang area sila magfo-focus at hindi. Kaya ang sagot natin ay letter C po, ate. Okay, number 21 po tayo. Number 21, which instructional method is best for fostering empathy in social studies? A. Diagram labeling. B. Role-playing historical figures. C. Matching definition. Okay? Or D. Timed test. Okay? Empathy po. Empathy po. Okay? Number 21, which instructional method is best for fostering empathy in social studies? A. Labeling. B. Role-playing historical figures. C. Match definitions. Or D. Time test. Kapag may magkakamali pa dito, okay, mag-split, mag-tumbling-tumbling talaga ako dito. Tandaan niyo po, empathy. Parang nang dahil sa activity na pipiliin ninyo, parang mafe-feel din nila kung ano yung ginawa ng mga okay, historical ng mga tao, okay, na kinuna. Example, empathy, parang kapag gagawin nila yung method na to, mafe-feel po nila kung ano yung nafe-feel, okay, ng kanilang ginagawa. Okay? Kaya very good po, letter B po ang sagot. Say for instance, ayan, may role-playing kayo about sa No Limit Tangere, mafe-feel mo talaga kung ano yung pinaglalaban nila that time. Kaya letter B po ang sagot. Very good po. Diagram labeling, hindi naman siya nakakabigay ng empathy. Matching definitions, hindi naman. Time test, hindi po empathy yung nafe-feel ko dyan, pressure. Yes po. Role-playing po ang sagot. Role-playing. Ayan, sige, number 22. Which of this is a key feature of differentiated instruction in social studies? A. Same activity for all students. B. Uniform testing method. Feeling ko dito mas stress ka talagang lahat. Adapting content and activities based on students' needs. Or letter D. Relying only on lectures. Yes po, walang nagkakamali. I'm so proud of you guys. Ang galing nyo nang sumagot. Okay? Which of this is a key feature of differentiated instruction in social studies? Differentiated, tapos same activity ang sinagot mo. Diyos ko po. Gusto kitang kukuin. Be, differentiated, tapos nag-letter A ka. Hindi po. Di ba kapag sinabi nating differentiated instruction, iba-iba po. Okay? Bakit po same activity ang ginawa mo? Na-stress ako? Dahil nag-stress ako? Oh, na-stress ako sa inyo. Ayan. Napagod ako doon. Ang sagot po natin is, hindi po same activity. Hindi din po uniform testing, same pa rin yan. Relying only on lectures. Letter C po. Masyadong halata po ang sagot. Adapting content and activities based on students' needs po. Okay, differentiated instruction. Example, itong bata, medyo mahina siya ang kanyang mata. Ayan, medyo nearsighted siya. So, gagawin mo siya ng activity na kailangan ng mata niya. Itong batang to, medyo may kakulangan siya sa pandinig. So, gagawa tayo ng medyo
hindi siya mapag-iwanan. So, mga activities mo, hindi siya all about sa tenga. Medyo focus naman sa ibang senses na kung saan malakas siya. Something like that po ang differentiated instruction at kailangan po natin yung i-apply. So, kailangan ang content natin, nakakaano siya, okay? Inclusive siya for all. Very good, very good, very good po tayo. Number 23. Which approach emphasizes using students' prior knowledge and cultural background in instruction? Ayan, kung makapagsalita ako, parang walang nangyari. Parang hindi po lumipad ang aking Carius Lulo moments. Ayan. Atin natin lang yan. Wag niyong ipagsabi na ako si Carius Lulo. Which approach emphasizes using students' prior knowledge and cultural background in instruction? A. Uniform approach. B. Textbook-based teaching. C. Culturally responsive teaching. Or D. Lecture-based approach. Ano daw po ang ating magiging sagot? So ano daw po ang approach? Okay. Cultural, letter C po ang sagot. Okay, cultural. Huwag na madaming letter C ang sagot. Number 24. Using case studies to explore real-life scenarios in government or economic demonstrates which method? Yes po, kasi nasa basic ano pa po. Okay? Ang ginagawa po namin ngayon, nagba-back to basics po kami para okay, sa next session, more likely July 21 onwards, mga hard real-let question na po ang aming papasukin. So it means step by the step po kasi ang review corner namin dito. Kaya more likely, so nasa mababang part pa kami, tapos tataas ng tataas po ang lecture. So, asahan ninyo sa siguro next week, start na tayo sa medyo mga mahirap na mga katanungan kasi nga, sinort ko kasi yan siya from easy questions to hard questions. So, yung final coaching natin or yung magsa-start next week, papunta sa pinaka-next po, medyo mabigat-bigat ang mga katanungan. Kaya huwag kayong mag-alala. Ayan, ngayon, medyo loose pa. Kaya yung mga pagkakamali natin, 2 pukpok lang, 4 na pukpok lang. So, manifesting next week, medyo alam na po natin ang lahat ng tanong kasi binalikan po natin from the basics po. Hindi ko po kayo diniretso ginanon agad sa mga concepts na medyo mahirap. So, papasok po tayo ng dahan-dahan. Ayan. Ganun po yung nangyari kaya medyo easy pa mga tanungan. Using case studies to explore real-life scenarios in government or economics demonstrates which method? A. Fictional narrative method. B. Case-based approach. C. Copy-paste learning. Or letter D. Flashcard-based learning. Ano ba po ang sagot dito? Real life po ha. Real life scenarios po. Okay, fictional po. Doon pa lang sa term na fiction siya, hindi na siya sagot po. Okay, next, flashcard-based learning, hindi rin po. Sagot po natin, letter B po, case-based approach. Ulitin ko, case-based approach. Ayan, number 25 para matapos na po ang ating session. Ayan, actually mayroon tayong 50 ngayon. Okay, pero ito for session part 1 to siya ng teaching approach. Papasok na tayo sa part 2. Okay? Since ang promise ko kasi ang teaching approach to social studies, 2 nights natin siya gagawin. Pero kukunin lang natin sa 1 night, pero still, 25, 50 items po yan siya. Okay? Which approach emphasizes guided questions, primary sources, analytical thinking? Is it dictation method, inquiry-based method, memorization strategy, or traditional teacher-centered approach?
Ayan, may sumagot ng letter D, may sumagot ng letter C. Diyos ko po, bakit letter C? May sumagot ng letter B. Bakit po nag-letter C? Which approach emphasizes guided question? Diyan pa lang po sa guided question, parang alam na natin dapat ang sagot natin eh. Question and answer po eh. Inquiry-based approach po ang ating sagot. Bakit ka sumagot ng letter D na traditional teaching approach? Hindi po yan ang ating magiging sagot, mga sir. Hindi po traditional teaching approach ang paggawa ng guided question, primary sources at analytic thinking. Yan po ay gawa po ng mga gumagamit ng inquiry-based learning. And that's it. Tapos na po tayo sa part 1. Papasok po tayo sa part 2. Supposed to be bukas po natin to itatalakay, pero idediretso na po natin ang ating live. Okay, dediretso na natin ang ating live. Para bukas, hahabulin po natin yung economics. So bukas, papasok tayo sa economics, which is dapat na live na natin. Pero sige, habulin natin. Since nagkasakit man ang uncle ninyo, nagkasakit ang uncle ninyo, kaya habulin po natin ang aking mga absents. Ayan. Sige, ang aking mga miss session. So bukas, economics po tayo. Tapusin na natin ngayon ang teaching approaches to social studies. Number 26, what is the main benefit of using graphic organizers in social studies? Okay, sige. Very good. Nice po. Okay, ang gagawin po natin, mag-e-end po ako ng live, tapos magke-create po ako ng new live. Para, okay, para easy daw po ang paghanap po nila sa loob ng page. Very good po. Very good po sa suggestion. So, mag-e-end muna ako ng live ngayon, tapos wait po kayo sa page na to dahil magla-live po ako ulit. Okay, sige, sige. Thank you, thank you, thank you. Okay, balik lang. Pasok lang po agad sa next na live. Tatapusin natin ang teaching approaches ngayon. Sige, bye!